I mean, isn't that like bad karma? Mga katinagalog ko, naniniwala po ba kayo na kung ano ang ginawa mo ay babalik din sa'yo, mabuti man ito o masama? May kasabihan po tayo na kung hindi madadala sa hustisya ay mayroon naman na karma. Ang ikukwento ko sa inyo mga katinagalog ay ang kwento ng malamang ay kukumbinsi sa inyo na totoo pala ang karma. Itong si Nisad Szigeti ay ang leader ng partido sa Hungary. Sa kanyang pamamalakad, matindi ang galit laban sa mga Hudyo ang kanyang ipinatutupad. Ayon sa kanya na ang mga Hudyo ay salot sa mundo nila. Sila ay walang pinag-iba sa mga kriminal, kaya dapat sila ay lipunin at burahin. Ayon sa kanya, nagawa-gawa lamang ng mga ito ang sinasabing pag-ubos ni Hitler sa milyong-milyong Hudyo ng nakaraan digmaang pandaigdigan. Hindi daw kahit kailan nangyari ang sinasabi nila na Holocaust. Dapat daw ay alisin sila sa libro ng kasaysayan dahil daw ito ay isa lamang napakalaki na kasinungalingan. Sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa harap ng mga kababayan niya sa bansa ng Hungary, talagang tahasan itong sinasabi sa kanila kung gaanong ito ay namumuhi sa mga Hudyo na nasa mismo na bansa nila. Isang araw nagpasya ito na dalawin ang kanyang pinakamamahal na lola. Matagal na mula nang ito ay makausap niya. Nang huling magkita sila ay teenager pa siya. May karamdaman ito at hindi na magtatagal pa. Sa tabi ng kama ng kanyang abuela, narinig niya ang kwento na yayanig sa buong mundo niya. Ayon sa kanyang lola, totoo na nagganap ang kwento sa concentration camp. Totoong libo-libong Hudyo ang pinarusahan ng panahon ng ikalawang digmaan. Tinanong nito ni Sinad kung papaano ang kanyang lola ay nakasisiguro sa kanyang mga pinagsasasabi. Nagulat ito sa sumunod na kanya na narinig. Ayon sa kanyang abuela, kabilang sila ng lolo niya sa mga iilang nakaligtas mula sa concentration camp. Doon sila ay nagkakilala, kaya naman nabuo ang kanyang ina. Kaya naman daw nandito siya sa mundo, kaya may pamilya silang buo. Lumalabas na ang buong pamilya pala ng lider ng Jobbik na nangunguna sa pagkamuhi sa mga Hudyo ay isa palang puro na dugong Hudyo. Magmula sa kanyang lola hanggang sa kanyang ina, hanggang sa pinakaugat ng lahi nila, lahat sila ay puro na Hudyo. Nang lumabas sa media ang balitang ito, matinding kinutya ng mga tao itong si Sinad at sapilitan ito na pinabibitaw sa kanyang pwesto. Isa na ngayon siya sa mga paksyon na inaapi sa bansa nila dahil sa pagiging Hudyo niya. Ngayon ay nararamdaman na niya ang damdamin ng mga noon ay pinagsasalitaan niya ng hindi maganda dahil kabilang pala siya sa kanila. Ito ay ang batas ng karma. Napag-uusapan na rin naman ang batas. Ang mga sign o babala sa kalsada ay sadyang napakahalaga. Dahil sa mga ito, nabibigyan ng babala ang madla. Sa tuwing ito ay madadaanan, nagsisilbi itong paalala na iisa lamang ang buhay natin. Kaya naman dapat maghinay-hinay tayo at manatili na alerto. Itong si Tyler Myers na taga Ohio sa bansa ng Amerika ay may trabaho po na kakaiba. Inuumit nito ang mga babala o ang mga sign sa kalsada sa lugar na kanyang tinitirahan. Kinukuha niya ito at saka naman kanya rin na muli na ibinibenta. Hindi na nito inalintana ang magiging kalalabasan para sa mga tao na kalugar niya. Wala itong pakialam sa kalalabasan ng kanyang kagagawan. Minsan, itong si Tyler ay sakay ng kanyang Ford F-150 na pulang truck. Kagagaling lamang nito sa muling pang-uumit sa mga babala sa kalsada. Ito ay sakay ng pulang truck niya. Sa pagtawid ng sasakyan nito sa isang intersection, nabangga ito ng isang humaharurot na 18-wheeler na truck. At dahil kinuha niya ang babalang huminto sandali sa intersection, direktang sinalpok nito ang kanyang sasakyan. Nakaladkad pa nito ang sasakyan nitong si Tyler ng ilang daang mga metro. Agad na dinala sa Kapitolyo ang sugatang driver. Mapalad naman na ito ay nakaligtas. Hindi naman kasing palad ng truck driver ang sinapit ni Tyler. Kasama sa labi niya nakuha sa sasakyan niya ang ilang mga sign o babala sa kalsada na nakuha lamang niya at kanya na ibibenta.
Isa doon ay ang babala na sana ay nagsalba sa buhay niya. Iba po talaga ang batas ng karma. Mga tinagalog ko, naniniwala po ba kayo na may karma? May kakilala na po ba kayo na nadali nito? Isulat po ang inyong kwento sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga tinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito. Maybe it's a karma thing.